Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 19, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na tinalakay natin para dito sa isang buong linggo. So, bago natin talakayin yung series natin ngayon, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapanig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is 7 Principles to Achieve our God-Given Goal. So, tayong lahat ng people, every child of God is meron yung binigyan niya o pinagkalooban niya sa buhay nun ng goal na dapat nating alamin at tuparin. So, ikaw na nakikinig ngayon, alam mo na ba kung ano yung goal mo? So, kung hindi pa, is alamin mo na kung ano nga ba yung goal. Pwede naman itong goal mo pala is mag-serve sa pagiging pastor, bishop, di ba? Hindi natin alam. Mali mo, is calling yan. So, ayun, yun po yung naging series natin last time. And tinalakay po natin ito na mayroong different 7 topics. Pero magkaisa lang yun, baga magkakaroktong lang yun. So, yung series na natin araw is the power of humility. So, dito sa series na to, meron din tayong 7 different topic pero magkakaugnay. Pero, ayun, yung tinalakay natin nung una is humility make us beautiful. So, yung pagiging humility is binibigyan tayo ng kagandahang tingin sa atin ng iba. Number 2, humility make us like Jesus. So, kapag naging humility na tayo, kapag pinapakita natin yung ugali na yun is para tayong tinitingnan bilang si Jesus Christ. Number 3, yung kahapon, humility make us true servant. So, may humility is parang ginagampanan natin kung ano nga ba yung right na dapat natin gawin. Kung ano nga ba yung pwedeng yung tamang pagiging right servants. So, yun sa last yung ngayon, is humility make us effective leader. So, kailangan, bago tayo paniwalaan ng iba, bago tayo sundin iba, kailangan maging leader tayo. Kaya kailangan maging humility natin is makuha natin yung loob niya at maniwala sa atin. So, ang Bible story natin yung araw is Mark chapter 10 verse 43 to 45. So, in Tagalog version, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ay nais maging dakila at dapat maging lingkod. At ang sino mang nais maging puno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay sa ikakatubos ng marami. So, ayun ba yung last na sinabi ko is yung taong handang magtubos para doon sa ikakatubos ng marami is yung si Jesus Christ, diba nga pag dumating siya dito para tubusin tayo. Kaya nga siya yung nagpapakita ng pagiging humility. So, para lumakang talakayan, tayo lumako sa una nating katuruan. An effective leader is selfless and humble. So, like Jesus, selfless din yung isip yung sarili niya. Yan niya kahit wala siyang kasalanan, tinako niya yung kasalanan natin. Kasalanan natin mga tao. Hindi siya naging selfless, hindi siya naging selfish. Hindi siya naging selfish, naging selfless siya. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Hindi siya mayabang. Hindi niya pinagbabang yun. Number 2, an effective leader is the most servant of all. So, pangit kasi pag naging servant is yung mayabang, yung hindi mga tao, hindi mga puwa tao. Kailangan yung pagiging humility is yung maging leader. So, para sa kabuti naman yan. Number 3, an effective leader is driving a mission. So, ang effective leader is yung mayroon siya nila drive a mission. Kasi, pangit naman ito pag yung leader kasi wala akong alam, wala akong mission, wala akong goal na papatunguhan. Diba? Kailangan meron siyang drive, isang mission para sa kabubuti ng sambayanan. So, ano pa para sa akin? Ano mo yung may natutupad tayo sa pakinig at panood? God bless to all.